Hello Art Buddies! For today, samahan ninyo ako mag-paint. Ang ipipaint natin para sa araw na to guys ay ang bukid na malapit sa amin. Tapat lang namin ng bahay itong bukid na to kaya madalas ko talaga ito nakikita. And tuwing sunset, lagi talaga ako lumalabas para pagmasdan na lumubog yung araw. Ang lakas ng maka-romanticize, no guys? Pero, di ba kapag naman nakakita tayo ng sunset, talaga namang iba yung vibes na medyo malungkot na malamig yung klima kasi nga palubog na yung araw, hindi na ganun kainit. At saka alam mo yung feeling na para bang tumitigil lang yung mga iniisip mo, parang gusto mo na lang pagmasdan yung langit kasi ang ganda talaga ng scenery. Sa original picture guys, yung sky talaga is color blue, pero sa sarili kong version guys, ginawa ko siyang color purple and pink kasi yun talaga yung pinakagustong-gusto kong kulay ng sunset. At ang title ng painting na ito ay Dungaw, Time Stops Here for a Second, a nostalgic moment of thinking nothing but the beauty of the sun. The story behind this title is kapag pauwi na ako sa school, lagi ako nakadungaw sa labas ng tricycle namin para pagmasdan yung sunset na to. Kaya naman, doon ko nakuha yung title niya na Dungaw. Sino ba naman talaga yung hindi mapapatingin sa ganda ng sunset, di ba? Para kang malalove at first sight kasi sobrang ganda talaga ng sunset. Kaya naman, Dungaw talaga yung perfect na title dito para sa akin. Yung Dungaw, pwede rin siyang tingin, ganon, or silip. Pero yung dungaw kasi, di ba guys, mas magical yung word na yon. Parang hindi siya kadalasan sinasabi or yung binabanggit. Medyo may pagkamalalim siya na word. Habang ginagawa ko tong painting na to guys, naaalala ko yung sa Ghibli scene, di ba? Ang daming magagandang mga scenery. And kapag makakita ka talaga ng sunset na ganito, parang kang pumapasok talaga sa mismong Ghibli studio. Kasi grabe, talagang kamukhang kamukha nung sa anime, yung mismong senaryo. As an artist, ito rin talaga yung gusto ko sa pagpipaint. Kasi kapag nagpipaint ka ng mga landscape, parang sinishare mo dun sa mga viewers mo yung nakikita mo na napakagandang nature, di ba? Parang katulad din siya ng pagbabasa. Di ba kapag nagbabasa tayo, para rin tayong napupunta mismo dun sa lugar na yon. Kasi nag-i-imagine tayo ng kung ano ba talaga yung experience na nandoon sa isang bagay na yon or sa isang lugar na yon. In short, para tayong nai-in-touch doon or parang nagkakaroon ng connection. And yun yung gustong-gusto ko sa art kasi iba lang talaga, parang magical lang talaga yung art, di ba? Even music, photography, and cinematography, di ba? Iba talaga yung impact nila sa atin. Also, share ko lang pala sa inyo guys, isa sa mga paborito kong landscape artist is si Claude Monet at si Vincent van Gogh. For sure, kilala nyo itong mga to kapag nakita nyo mga painting nila. Talagang ang gaganda rin ng mga painting nila. Hindi sila yung tipo ng mga painter na talagang kinukuha yung hyperrealism. Basta makuha lang nila yung detail, okay na yun. Pero sobrang ganda ng mga painting nila. Sobra. Ay, isa pa pala, si Bob Ross, guys. For sure, pag nakita nyo to, makikilala nyo siya. Lalo na kapag mahilig kayo mag-paint. Si Bob Ross, alam ko may YouTube channel siya. And si Bob Ross din, parang ganito siya mag-video. Kaya naman, habang ginagawa ko to, parang naisip ko si Bob Ross. Panoodin nyo rin yung YouTube channel niya, especially kapag gusto nyo matutong mag-painting. Kasi sobrang detail niya mag-painting and matututo ka talaga sa kanya. Kaso tong mga idol ko na to guys, more on oil paint sila lahat. Eh ako, no, I'm acrylic artist talaga. Gusto ko talaga yung acrylic kasi madaling matuyo. Never ko pa na-try mag-oil paint, pero hindi ko talaga siya gustong i-try kasi nga may mga nababasa ako na matapang daw yung amoy niya and medyo may pagka-toxic daw siya kapag na-inhale mo.